May butang nyo tanan. Ako si Mario, na akong nga sa Seattle, Washington. Uh, buhat na sa ko bagong lesson partiga Bitcoin na sad. Karong episode binisayon nako, taga Cebu ko. Magbinisaya ako ron, usually Tagalog para maapil ang mga Tagalog tibok Pilipinas, pero karon suwayan ako magbinisaya. Palihog lang sulti kung okay ra na ninyo, or ganahan mo mag-Tagalog or ganahan mo mag-English ko, okay ra sad. Pero karon binisayon ako ang akong lesson. Atong storyaan ron, parte aning nganlag FOMO. Kung wa mo kasabutan ng FOMO, it's FOMO. Ang meaning ana is fear of missing out. Primero na ako nakaduog aning FOMO katong namalit pa ko mga stocks, which is about 10-15 years ago. Ang nahitabuan na kanang nay mga stock na grabe kay saka. Ang mga tao mo FOMO, mingong islan mo FOMO ko ana, pasabot ana, mamalit lang kalit kay di sila ganahan mabiyaan. Kay sige saka ang stock niya, makuyuwan sila na dili sila ka-appeal. Palitan katong Doge ni Sakag maayo, abot lang kailaba mo ng Doge. Kanang Doge crypto na meme coin tawag ana. Grabe kay saka ang Doge. This was like pila na katuig, siguro mga 5 years ago, 6 years ago. Daghan kay na malit, kay ni FOMO sila. Nahadlok sila na dili sila ka-appeal. Unya ang problema la na FOMO kay padung na musaka ang presyo, daghan kayong makapalit og mahal. Unya pag saka na presyo kanang mga maro kayo, mamaligya dayon. Unya kung dili ka kabaligya dayon, alkansi ka. So kinsa na magbantay ka inadlaw. So ang FOMO mugawas ana para na sa mga trader, dili ka na mga investor. Kung investor ka, long term man ang imong plano. So kung investor ka, akong tambag nimo, ayaw gyud mo FOMO. Mag dollar cost averaging mo, or kausar mo palit og dako kayong kandidad, unya pasagdan katulga lang gina. Wata lang na musaka ang presyo kay mo. Kung maayo nyo pagkapili ang stock or ang Bitcoin, kay Bitcoin may nga atong akong gi-push good. Ang Bitcoin musaka ra gyud gyud. Bisag mo volatile lagi ang Bitcoin, pasabot ng volatile mo, grabe kay manao, grabe sa kay musaka, pero in the long run mo mapildi pa niya ang all-time high. So pananglitan o yung all-time high is karon niabot na mag 70,000 tinganing all-time high. In the long run mapildi na niyang all-time high. Bahala nagmuubos og 50,000. Yun murag dako kayo no na gikan 17 na mauubos og 50. 20,000 masar ni ubos. So kung nakapalit ka sa mga 60, alkansi na ka. Dako na kayo mo alkansi. So what ra gyud, musaka ra lagi na. Muna ang history sa Bitcoin na grabe kay mong volatile, pero at the same time grabe sa kay musaka. In the long run mo dako lang yapon. So muna ang ako yung tabag, ayaw gyud mo FOMO. Stick mo sa inyong plan. So ang inyong plan kung mo DCA mo, which is dollar cost averaging, sakto ra gyud na. Kung inadlaw mo sa dollar cost averaging, ako dollar cost averaging man ko $10 a day man akong ibutang. So ganha ra gyud ko $10 a day, bahala na mo saka or maubos. Sobra magay usahay gay akong buhaton, kung sobra kay saka di ko mo palit. Maghuwat ko mo ubos. Pag ubos ana ngana ko mo palit. Pareha karong adlaw kay 19 ron, 20 na ugma ang gitawag nilang halving. Grabe kay saka ang Bitcoin. Isaka nag 10%. Usarak adlaw. Wa ko ni palit ron. Kibaw ko ugma mo munaog na. So pag ubusan na ugma, ngana na ko mo palit. So usahay inadlaw di ko mo tan-aw sa presyo, pero kung grabe kay saka di ko mo palit. Pero kasagaran sa mga tao ang kibaw ka nga ni saka maayo ang Bitcoin karong adlaw. Kay tungod sa FOMO. Mga tao na wa pa kapalit, namalit na ron kay ganan sila makaapid sila sa saka. Muna nag-FOMO, muna ni sakag maayo. So ang ako lang yung tambag, ay lagi mag-FOMO yun. Or kung mo FOMO mo, bantayan lang nyo maayo ng
ginansya na mo certain amount, baligya na yun. Otherwise, para na gina sa mga trader, di man ta trader, di mo gikumo labi ng aning sa Bitcoin. Maalkan sige ka kung mo trader ka, kay grabe kay mo bagsak ang presyo. So, dili gyud angay mo trader para sa Bitcoin. Investor gyud, ang investor is long run, hangtod sa hangtod, kay ang Bitcoin na sila'y halving every 4 years, na sila'y cycle every 4 years, na musaka ang presyo, niya manaog na pud, nangandan nag Bitcoin winter, na grabe kayong ubos, niya mustay ba nag-ubos dugay kayo, mga at least sa katuig, before musugod sa saka, muna ganlang Bitcoin winter. So, ako rin yung tambag ninyo, ayaw lang yung FOMO, kay nung ka sa katong panahon na GameStop, amudag kibaw mo ng kanang stock GameStop, daghang kay mga retail investor, kapasabutan ng retail investor or retail trader, kanang mo pareha nato, dili ka ng mga kumpanya na dagko kayo na investment company, kanang mga regular tao pareha nato, pareha nimo, pareha nako na mamalit og ginagmay. Ang gibuhat nila, nisud sila sa nasilay kagulingong gingandag Wall Street bet na ila ng murag social media na nila na tanan mga gagmay na investor ni apil ana niya, ni sabot sila tanan na mamalit ang GameStop, bisag bati kayo ang investment ng GameStop, ni sakag maayo ang GameStop, tungod ato nila. Unya pag grabe na saka, ni advice sila ni ibaligya na. So ni sakag maayo, unya pag advice na ibaligya nila, ubos na sa presyo. Ang gibuhat nila ang mga retail kay iladlaro maganda, kay ang gitawag nila sa mga retail investor pareha nato, dumb money lang gitawag. Pasabot ang dumb money, mga bugo na kwarta. Ang smart money kanang mga dagko na investor, kanang mga investment house na dagko kayo, gitawag nila ng smart money. Sila ga-manipulate sa market usahay. Ilan ang manipulaton market na sila mo magpasaka sa presyo niya, pagsaka sa presyo ilang baligya kay kuhaon nila ang profit. Unya pag usahay ilang pamaligya ang ilang profit, ang presyo para maubos. Pag ubos na pod, mamalit sila para kay ganahan sila mo palit og barato. Iladlaro ng mga regular tao. Unya kita mga dumb money ilang tawag nato. Ang pasabutan ng dumb money kanang ilad-ilaron ra ang mga investor na pareha nato na ginagagmay na tao. So ang gibuhat atong Wall Street bets, nanimaw sila sa ni plano na o sige magkausa ta para kita sa imong ilad ang mga dagko mga investor kanang mga investment house na dagko kayo. So muto nahitabo sa GameStop. Muna namalit sila maayo GameStop, bisag bati na stock ang GameStop. Karon tanawon niyo ang GameStop, ano mo malit og GameStop, ubos na kayo. Kay bati man gitong stocks. In fact, ang kumpanya nanira daghang kay nanira. So mura na ang akong ganhan ni istorya ninyo. So ang atong leksyon ron, kung mahimo, ayaw gimog FOMO. Ang plan, stick to your plan lang yun. Kung DCA mo once a week, mura gini buhaton. Kung pilain yung ibutang sa DCA, ako $10 a day man ko, daily man ko. Na uban once a month, depende na sa inyong ang inyong puhunan or ang inyong sweldo or pila ray kaya ninyo i-invest. Pero ako ng sulti, invest lang yun na yun kay nga ta maka in the long run, nga ta maka kwartag dako. So unsa ray kaya ninyo, steady lang yun, bahala na unsay presyo. So kung sinimana mo, palit na mo sa like 10 pesos a week, sakto na na. So pag abot og upat ka semana, usa ka buwan na may 40 gi-invest, naragod ninyo good. Ako inadlaw $10 a day ang ako So dako-dako na sad ko kay last January 2023 man ko ni sugod. So dako-dako na akong nabutang kay $10 a day gud akong butang. Nga ni saka na sang maayo kay pag sugod na kog palit, wa pa man to naabot og mga 20 something pa man to. Karon kay niabot ng 60, karon sige sa karon maabot na tayo 65 ron.
65,000 na ang usa ka Bitcoin. Grabe kay kastaas. So mora na ang akong leksyon ron, ugma na sa lain. So hopefully inyo kung suportaan, kung mahimo mo subscribe mo kay ang akong goal is to get 10,000 subscriber. Ako kung kaabot ana usa na ko katuig. So kung ganahan mo magpadayon ko ani, palihog lang i-subscribe lang ko or pag-like lang mo kung ganahan mo, you know, pero kung mas nindot sa kung subscribe mo. Daghang kay salamat.